Papakita ko sa inyo kung gaano to kawalang kwenta. Ang sabi niya, meron daw siyang budget na 1 million pesos para sa isang lawyer. Kaya para sa akin, walang kwenta tong demand letter na to. Ito na nga pala yung love letter na pinadala mo, Akim. Pero bago natin to pag-usapan, dapat pa bang pagkatiwalaan si Akim? Ito, tatapatin ko na kayo. Almost 10 million yung bibiling ko sa sasakyan kay Akim. 4 na sasakyan yung pinagpilian ko, pero lahat sablay. Umpisa natin sa una. Unang chinek ko, Ferrari. Pagdating ko doon, hindi pala umaandar. Pangalawang Ferrari, masilyado palibot. Pangatlo, pang-4 na unit, BMW i8 at Audi R8. Pero bakit hindi ko tinuloy yung deal? Ito yung mga issues na nakita ko at mga issues na hindi dineclare. Ang sabi niya sa akin, hindi ko na kailangan iscan yung unit dahil wala naman siyang issues. Pero yan ba yung sasakyan na walang issue? Yan ba yung sasakyan na maayos? Yan ba yung sasakyan na pwede kong dalahin sa araw-araw na hindi sasakit yung ulo ko? Ikaw, sa tingin mo, kung ikaw yung nasa posisyon ko at ikaw yung bibili ng sasakyan at ikaw yung nangangarap na gustong magkaroon ng sports car, unang sports car mo, sa tingin mo, pares tayo ng mararamdaman? Sa tingin mo, sasaya ka ba na dadalihin mo yung sasakyan na sobrang daming issues? Sobrang hirap at sobrang daming dinanas bago magkaroon ng ganyan sasakyan. Alam mo yung narinig ko kay Akim? Hindi, normal lang naman yan. Hindi, second hand lang naman yan. At alam niyo yung pinakamasakit doon, mga boss? Never ako nakarinig ng pasensya at never kong narinig si Akim na umamin sa kanyang pagkakamali. Sobrang layo ng pinanggalingan ko. From Cavite hanggang QC, almost 3 hours. Tapos pagdating ko doon, hindi pala umaandar yung sasakyan. So sa akin, sobrang sakit nun. Sampal sa mukha ko yun na para bang hindi naman ako mahalagang kliyente. Nakarapat dapat akong respetuhin. At alam mo yung pinakamasakit doon? Habang chinecheck ko yung Audi R8, BMW i8, sabi ni Akim wala naman daw issues. Hindi ko kailangan iskanin yung unit dahil guaranteed, walang mga hidden issues, walang history ng mga repairs. So pinag-down niya ako ng kalahating milyon. Habang nagsisend ako ng down payment, 150k pa lang yung nasend ko, biglang na-block yung bangko ko. At doon ako napaisip, tapat nga ba talaga sa akin si Akim? Talaga nga bang kapanipaniwala si Akim at dapat ko ba siyang pagkatiwalaan sa unang supercar ko? Nagdalawang isip ako, iniskan ko yung unit. At ito na nga yung sandamakmak na issues na hindi ko ina-expect. So kayo mga boss, kung kagaya ko kayo na nangangarap, dugot pawis ang nilaan para makaipon ng pambili ng sports car, sa tingin nyo ba karapat dapat bang pagkatiwalaan si Akim sa bibilin mong sasakyan? At kung kayo mismo yung nasa sitwasyon na to, itutuloy nyo pa ba ang pagbili ng sasakyan kay Akim? Palagay ko, kung kayo yung nasa posisyon ko, nakita nyo yung sobrang daming issues na to na hindi man lang binanggit at hindi man lang dineclare. Palagay ko, uuwi kayong luhaan kagaya ko. So ginawa ko mga boss, sabi ko kay Akim, cancel na lang muna kasi hindi ko expected na ganito karaming issues. So hindi niya ako pinakinggan. Kinabukasan, alam mong ginawa niya? Sabi niya sa akin, normal lang lahat yan. Basta hindi check engine, basta umaandar yung sasakyan, okay lang. At ito yung pinakamasakit. Pinaramdam niya sa akin na wala akong kwentang kliyente. Yun yung naramdaman ko na sobrang sakit sa pakiramdam. Alam mo kung bakit? Nagsabi na akong i-cancel yung deal. Kinabukasan, pinost pa niya. Done deal daw, yung sasakyan, kahit nag-cancel ako. Wala na akong nagawa. Yung pera ko, 150,000, ayaw niyang ibalik. Hindi niya na binalik. Sa loob ng maraming araw, nagmamakaawa ako. Ayaw akong pakinggan. Ayaw akong bigyan ng paraan. Ayaw isauli yung perang pinaghirapan ko. Lahat ng buy and sell bro, kahit kanino may tanong, ganun talaga. Walang repad yan dahil earnest money ang tawag dyan bro. Siyempre naman na may nag-reserve sa atin na hindi pa nila nakikita yung unit. Okay lang yon. Pero pag sa personal naman na hindi niya magustuhan, if ever, pero for sure magugustuhan ni boss to, money back guarantee naman tayo sa reservation na binigay mo sa amin. Okay? Kaya kung ikaw yung nasa posisyon ko, karapat dapat pa bang pagkatiwalaan si Akim? Ikaw na yung mag-decide. At dahil dyan, tandaan mo to Akim, isa akong Kabitenyo. Hindi mo pwedeng kutsain, hindi mo pwedeng sindakin ang isang katulad ko. Marahil, marami nagre-reklamo sa'yo. Maraming galit sa'yo, pero tinatapalan mo ng pera. Nung nag-review ka kay AC Boy, okay lang. Pero nung ako nag-review sa'yo, maninindak ka. Magpapadala ka ng demand letter, tapos magpo-post ka ng poverty porn para pagtakpan
lahat ng mga pagkakamali mo. At itong demand letter na binigay mo, para sa akin, walang kwenta to. Papakita ko sa inyo kung gaano to kawalang kwenta. 2025, ang sabi niya, meron daw siyang budget na 1 million pesos para sa isang lawyer. Sa tingin niyo ba, worth it yung 1 million na binayad niya? O hindi talaga siya nagbayad ng 1 million? Kaya para sa akin, walang kwenta tong demand letter na to. So, kung ikaw, tatanungin ko, dapat mo bang pagkatiwalaan si Hakim?